Um, sa mga members sa KOJC, kung unsa may mahitabo sa inyo, bananta mo. Ana lang. So, karon kuan lang gid mo. Stay strong. Ayaw kay mo kabalaga total. Kibaw man ko nga, wa mo gibuhat gyud na sayop nga dako. Wala mo gyud gibuhat gyud. Kung unsa man ning istoryaan ni kay bawal ta pag-abot sa mo. Pero naa ko para ninyo. Naintindihan ninyo? Ang liwanag, no? Ako hindi ko naiintindihan. Sige, sige. Ulitin natin, ha? Paunti-unti intindihin natin, ha? Saglit. Lalakihan ko nga. Kasi may subtitle po. Game, pasok, Mayor Baste. Sa mga members sa KOJC, kung unsa may mahitabo sa inyo, bananta mo. Sa mga members ng KOJC, ano man mangyari sa inyo, sasamahan ko kayo. Ganoon lang. Ana lang. So, karon kuan lang gid mo. Stay strong. Ayaw kay mo kabalaga total. Teka muna, Mayor Baste, ang bilis mo magsalita, hindi namin nasundan eh. Kaya ngayon, manatili lang kayong matatag. Pero ito, bigyan ko lang po ng komentaryo. Matindi po itong statement ni Mayor Baste. Tatandaan natin ang Duterte, pag sila gumawa ng statement, balita po talaga yan. And this is a very, very courageous, very big statement coming from Mayor Baste Duterte. Ang bata pa nito si Mayor Baste, pero atapang-atao talaga. Ito si Mayor Baste, I really, really hope that someday maging presidente ito. I'm really looking forward na maging presidente ito. Dahil ito po, ang talagang nakikita ko, merong carbon copy, merong talagang DNA. Lahat naman sila may DNA ni PRRD. Pero ito yung, kumbaga sa magkakapatid, ito yung nakikita ko na pinakadikit sa pag-uugali ni PRRD. At higit sa lahat, marami akong nagustuhan kay Mayor Baste. Siyempre meron din tayong ayaw, 'di ba? Wala namang perpekto eh. Meron kay PRRD, hindi naman pwede nating sasabihin na lahat gusto natin, wala tayong ayaw. Kasi Diyos na 'yan, 'di ba? Hindi naman Diyos 'yan eh. Lahat ng tao po, including me, marami akong pagkakamali. Pero sa dami-dami ng nagawang mabuti ng mga Duterte, etong si Mayor Baste, marami ring nagawa ito. At napatunayan na at may resibo at higit sa lahat may yagballs. Pero ang pinaka nagustuhan ko sa kanya, mas lalo ko siya talagang nagustuhan. At eto, alam na ng matagal na viewers ni Coach Oli. Ano talaga ang aking pinaglalaban? Ano talaga ang aking advokasya? Ayaw ko ang adik. Galit ako sa mga drug lords. Kaya nga gustong-gusto ko si Mayor Baste, higit sa lahat ng mga Duterte, kasi meron siyang ginawa na war on drugs sa Davao. Sa kalagitnaan ng iniipit yung kanyang tatay, yung kanyang kapatid, patungkol dito sa war on drugs. Tandaan po natin, may issue po ng war on drugs. May issue po dyan. Ipapahuli ang mga Duterte sa ICC. Instead na tumiklop ang itlog ni Mayor Baste, lalo pa siyang gumawa ng war on drugs. Yun na sinasabi ko, etong tao na ito, etong mayor na ito, may yagballs. Kasi kung kailang binabanatan yung isang area, isang usapin, instead umiwas, lalong sinalubong. Kaya ako saludo ako dito. Gaya ng sabi ko, hindi ako titingin sa kulay. Kay pula yan, kay dilaw yan, kay pink pa yan, kay pro Marcos pa yan, kay pro Lenny yan, wala akong pakialam. Ang importante sa akin, basta seryoso sa pakikipaglaban sa droga. Ayaw ko talaga ng droga dahil sisirain niya ng pamilya. Sisirain niya ng ekonomiya. Maraming mamamatay dyan. Ang crime rate ng isang syudad ay tataas. Ayoko sa droga.
Pero ayoko lang nung politiko na sasabihin ayaw sa droga. Kasi pag tinanong mo ang politiko, lahat yan sasabihin ayaw sa droga. Yun naman, addict naman pala. Gusto ko, pag nagsalita ng ayaw sa droga at lalabanan ng droga, may resibo na. At hindi natin maitatago na ang Duterte, ang Duterte po ay hindi lang basta nagsasalita ng ayaw sa droga or susugpuin ng droga. Nakilala na po ang Duterte na talagang nililinis ang mga adik. Sa katunayan, kaya nga sila hinahabol dahil ang totoo niyan, inggit lang sila. Dahil yung ibang mga politiko natin, adik. Pangalawa, yung ibang politiko natin, hindi kayang linisin ng droga. Alam nyo kung bakit? Madami pong pera sa droga. Yan ang katotohanan niyan. Maraming kumikita sa droga. At may mga nagsasabi pa nga, etong mga drug lords na ito, etong pera sa gambling, etong pera sa droga, pag pinagsama-sama mo yan, mas marami pang pera kaysa sa Pilipinas. Ganoon po kadami ang pera dyan. Kaya pag ikaw ay swapang sa pera, hindi mo kayang sugpuin ng droga. Kung ikaw ay walang yagballs, hindi mo kayang sugpuin ng droga. Kaya I'm really looking forward kay Mayor Baste na someday magiging presidente ito nang once and for all masolusyonan na yung tungkol sa droga. And this time, nagsasalita siya again na lahat, tingnan nyo po gumagawa ang gobyerno ng chilling effect para matakot. Gumawa ng chilling effect sa mga media, sa mga politiko, sa mga vloggers. Lahat po gumagawa ng chilling effect. Pero ito si Baste, nanindigan sa KOJC. Ito po ang tunay na tao. Ito ang hindi traidor. Tandaan nyo po, ang daming natulungan ng SMNI, daming natulungan ng KOJC, and yet rinatraidor sila. Anong klase kayong tao? Wala kayong mga konsensya. Gayahin nyo si Mayor Baste. Kaya ito, yung mga sinasabi ni VP Sara, once again, at itong sinasabi na statement ni Mayor Baste, this is a very big statement. Ang dami na pong nangangatog ang itlog, ang dami ng kinakabahan, sigurado puno na naman ng Goldilocks, magsisibili na naman ng pulburon niyang mga yan. Praning na naman niyang mga yan. Kaya ito, hindi lang pagtatanggol sa KOJC itong ginagawa ni Mayor Baste. Ito ay pagtatanggol na sinasabi, huwag niyong babuyin ng Davao at hindi kami takot sa inyo. Lalabang kami. And sinimulan ninyo, kami ang tatapos. Kasi pwede namang tumago ito si Mayor Baste Di ba? Pwede hindi siya magsalita. Bakit nagsasalita siya? This is a statement na hindi siya takot. Tuloy ang laban. Manginig na kayo. Hindi pababayaan ng Duterte ang KOJC. Maraming salamat. Sa katunayan, mas gusto ko pa nga ito directly pinagtanggol ang KOJC samantalang po si VP Sara ay medyo tahimik. But nauunawaan natin siya po ay Vice President. But then again, I really appreciate kung anong ginagawa nitong si Mayor Baste. Asensya na po pero sana ito'y tumakbo bilang senador. Mamaya pag-uusapan natin at sana ito someday, I really hope maging presidente. Stay strong. Ayaw kayo magkabalaga, total. Teka muna, mabilis pala, mabilis. Sorry. Total, alam ko naman na, saglit. Bisaya nga pala, pasensya. Total, alam ko naman na, stay strong, total, alam ko naman na, Kibaw man ko nga, may gibuhat. wala kayong ginawang mali. Yun. Mayor Baste, buti ka pa, alam mo wala silang ginawang mali. Ito si Abalos, pambihira. Parang action star, asa na ba yung shades ko? Oo, may pabatas pa. Batas-batas, ang batas ay sundin nyo, ang batas ay batas. May pa ganun-ganun pa. Eto si Marcos, ganun din. Hindi nila alam. Buti pa si Mayor Baste, alam niya walang ginawang mali ang KOJC, walang ginawa si Pastor Kibuloy.
Ba't yun nasayop nga dako? Wala mo gyud magibuhat yun. No. Maliwanag. Ito napaka-clear ha. Oh. Ito isa pang nagustuhan ko kay diretso magsalita. Direct to the point, walang pahaging. Again, another big statement. Wala naman talaga kayong ginawang mali. Alam kong alam yan ni Mayor Baste. Pero iba yung magsasalita ka pa. Sa kabila na nagsalita na ang presidente na isuko si pastor. Sa kabila ng iniipit na yung Davao, tinanggal yung mga 19 na pulis. Ang dami na pong tinatanggal na pulis sa Davao. Etong si Pastor Kibuloy pinag-iinitan. And yet, nagbibigay pa siya ng statement na ganyan. Na yung iba, mga duwag, nagsilayo sa KOJC. Oh. Salute sa'yo, Mayor Baste. Mismo ka talaga. Pakis nga. Hoy, wag. Coach Oli, pagbibintangan kang bakla na naman eh. Pambira talaga, oh. Naku. Unsa man ning istoryaan ni kay bawal ta pag-abot sa mo. Teka muna, hindi natin na ikwento yun. Wait. Unsa man ning istoryaan ni kay bawal ta pag-abot sa mo. O, alam naman natin sa istoryang ito, alam natin pagdating sa dulo, Pero naa ko para ninyo. yun. Gumagalaw yung table ko. Kaya muna. Pero nandito ako para sa inyo. Pagdating sa dulo, nandito ako. Ito katangian ng tao. Kung ito, mga sinasabi ni Mayor Baste ay magagawa niya at ako ay naniniwalang kasi sa totoo madaling magsalita no? Pero ako naniniwala pagdating sa mga Duterte, talagang atapang-ataw yan. Pag nagsalita yan, gagawin Hindi katulad ng iba, pag sinabing hindi pa papasukin ang EDCA. Andiyan ang EDCA. Bababa ang presyo ng bigas sa 20. Ang taas ng presyo ng bigas. Hindi naman po ito katulad ng iba. Ito po ay may yagbols, hindi po ito takot sa asawa. One thing for sure, hindi ito takot sa asawa. Bakit mo alam? Siyempre, ganun yun Pagpabago-bago ka ng isip, saan ka nakakita na ang pulis 3 oras lang tumagal na pinusisyon? Di ba? Pambihira kayo. Dinaig nyo pa yung chinek-in. 3 hours tinanggal ninyo. Ay kayo, wag kayong papayag kapag kayo chinek-in ng mga syota ninyo 3 hours. Nako! Nadali pa yung check-in. Ayaw ka niyan. O bakit 3 hours lang? Walang kwentuhan? Walang kainan? Walang inuman? Ratsyada agad? 3 hours lang tapos nakakatatlo pa? Pambira, Niloloko ka niyan pagka ganyan. Dapat man lang 6 hours o 12 hours. Di ba? But seriously, ganyan yung ginawa nyo dito sa pulis Nilagay nyo 3 hours. Pambihira, daig nyo pa yung babae, pabago-bago ng isip. Ano ba kayo, bakla? Ay, hindi. Baka sabi, Coach Oli, binibira mo yung mga babae, sabihin na sexist ka. Hindi po. Kasi, di ba, pag ang tao pabago-bago ng isip, ibig sabihin, mahina ang karakter niya. Walang isang desisyon niyan. Sabi dito ni Tolamar, overnight. Yes, dapat overnight. Pambihira naman kayo. Okay, kung di man overnight, at least 6 hours. Natatawa ako tuloy. Di ba? Ginawa niyong sogo yung presinto. Ano ba naman nangyayari dito? Tapos sabi dito, yung pinalit, may sabit pa. Alam mo, ang naiisip ko lang dito, gusto nila maglalagay doon. Susunod ka ha. Pag di ka sumunod, tatanggalin ka. Hindi sumunod. Di tinanggal agad. Pero this is
good news para sa KOJC, sa SMNI, kay Pastor Kibuloy, sa mga DDS, at sa buong Pilipinas. Hindi lang ito para sa KOJC. Itong statement ni Mayor Baste. Gaya ng sabi ko, yung statement na yan ay pinapakita, hindi kami takot sa inyo, lalabanan namin kayo kung saan nyo kami pinahihina, kung saan nyo kami tinatakot, katulad sa ginagawa sa KOJC at sa Davao, magsasalita kami, this is head-on, laban ito. Kaya nga nababalita po na hindi ko alam hindi ko po too sure. Pero nabalitaan ko na may mga nagsasabi, hindi ko na pinanood kasi napakahaba ng video, na si Senator Bato ay hindi daw a-attend ng SONA. This is the time. Ako para sa akin lang, dito natin makikita ang isang senyales. Ito'y senyales lang, hindi naman ibig sabihin nag-attend ng SONA ay kampi kay Marcos, kampi kay Abalos. Hindi naman po. Pero ito ay malaking senyales na pag hindi na umattend ng SONA, ibig sabihin, nakikipaglaban na. Ito ay hindi lang pagre-rebelde. Ito ay pinapakita na may tapang. Kasi nilinyahan na po ni Mayor, ay ni BP Sara. At ngayon, nililinyahan na rin ni Mayor Baste. Hindi ka na pwedeng nasa gitna. Ang tanong ko, a-attend ba kayo sa SONA? Di ba? Si BP Sara nagsabi na at di umano si Mayor Baste Senator Bato nagsabi na rin na hindi a-attend ng SONA. Ako, alam nyo kung sinong gusto kong umattend ng SONA? SMNI. Yun lang. Pero ibang politiko, sana yung ibang mga DDS, wag na rin kayo mag-attend ng SONA para sa akin lang naman, ha? Total lang, sinasabi naman nila, ano ngayon kung di kayo mag-attend ng SONA? But then again, that is a big statement pag hindi ka nag-attend. Di ba? Na hindi ka duwag. Hindi nyo kami pwedeng ganituhin. Hindi nyo pwedeng sampalin ng Duterte. Kasi yung ginagawa nyo sa Davao ay sampal yan. Hindi nyo kayang gawin, diretsahan, sinasampal nyo ang Duterte sa mga katarantaduhang ginagawa nyo dyan sa Davao. Kaya ewan ko lang but para sa akin, ang SMNI dapat paatinin. Bakit? Kasi may nababalitaan kami na iniipit ang SMNI at parang ayaw papasukin sa SONA. Hindi binibigyan ng imbitasyon. Samantalang ang ibang mainstream media ay meron na pong imbitasyon, meron na pong binibigay verbally. Ngayon, kung totoo po ito, hindi pa naman sigurado, matagal pa naman yung SONA, baka naman biglang padalahan at papasukin ng mga taga-SMNI. Ibig sabihin, hindi kayo takot sa SMNI. Pero, pag hindi nyo pinapasok ang SMNI, guaranteed po mag-iingay at mag-iingay kami. Hindi na talaga kayo patas. Huwag nyong sasabihin walang prangkisa ang SMNI. May prangkisa po ang SMNI. ABS-CBN na walang prangkisa. Bakit sila papapasukin nyo at ang SMNI hindi nyo papapasukin? Yun lang naman. Pero abangan natin, hindi pa naman sigurado. Kayo, sino ba ang hindi a-attend ng SONA? Abangan natin sa susunod. Tingnan natin. Tuloy po natin. Ulitin natin, Bungbo. Anyway. Sa mga members sa KOJC, Sa mga members ng KOJC, anong mang nangyari kung sa sa may inyo, mahitabo sa inyo, bananta mo. sasamahan ko kayo ganun lang. So, Kaya ngayon, kuhaan lang yun mo. manatili lang kayong matatag. Ka, total, kibaw mo. Alam ko naman wala kayong ginawang mali. Wala mo gibuhat. Wala naman talaga kayong ginawang mali. Kung sa man yung istorya, Ano man mangyari sa usaping ito,
Kay bawal lang ta pag-abot sa tumoy. Alam na natin, pagdating sa dulo, ano yung pagdating sa dulo? Pero naa ko para ninyo. Pero nandito ako para sa inyo. Alam naman natin, pagdating sa dulo, ako, I take that, na pagdating sa dulo, mapapatunayang mali yung mga nang-api sa KOJC. Mapapatunayang inosente si Pastor Kibuloy. Ako yan lang ang intindi ko ha. That is my opinion, hindi kay Mayor Baste. Sa sinabi niya. Pagdating sa dulo, babaliktad, iikot ang gulong. Tayo naman ang nasa ibabaw, yung mga nang aabuso ng kapangyarihan nila lulubog. And it's our time para singilin yung mga nang aapi sa mga Pilipino. It's about time na masisingil natin. Ito lang masasabi ko, Mayor Baste. By the time na ikaw ay maging presidente, etong mga abusado, ipakulong mo. Etong mga magnanakaw, ipakulong mo. Pati yung mga vloggers na binabanatan kayo personal, in a personal level, hindi tungkol sa politika, pakulong nyo. Nang makulong na itong mga vloggers na walang ginagawang mabuti kung hindi paninira. Sana dumating yung panahon na yun.